Ngayon po ay pag-uusapan natin ito pong kumakalat na kunwa-kunwari ay intriga lamang daw na napag-utusan ni Marcos at Romualdez si former Senator Antonio Trillanes na pumunta ng Europe at magkaroon ng isang tinatawag na special operations hinggil po sa pag-check o pagsisiyasat kung ano talaga ang kalagayan ni former President Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court o ng ICC. Okay? At ito po ay itinanggi ni Ginoong Trillanes. Subalit, tumutugma naman po ang pangyayari at mga kaganapan hinggil sa ibinulgar ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang ama ay nagkaroon ng mga hindi nakoordina at patago at palihim na mga visitation mula doon sa consular visits na isinagawa ng Philippine Foreign Mission sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Netherlands. At ito po ay hindi nakatembre sa mga legal team ni Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Yan po ay hindi tama sapagkat sa regulasyon ng mga detensyon, including ang International Tribunal ng ICC, kailangan po mayroong counsel o abogado at representante kung kakayanin pa na pamilya mismo ng detenido. At yan po ay hindi sinunod para kay Pangulong Duterte. Pangalawa, hindi po itinanggi ng gobyerno ni Marcos na talagang nagkaroon ng information gathering similar to intelligence operations. At nagpapatotoo po dyan ay mismo si Trillanes. Nadulas pong kanyang bibig eh. Sabi niya, I was not the one na nautusan o binigyan ng misyon para bisitahin at i-check si Duterte. Yun ang tawag niya kay Pangulong Duterte, no? Si Duterte. Hindi yan rumirespeto eh. Hindi niya kinikilala ang otoridad at katayuan ni Pangulong Duterte sa ating lipunan. As if mas mataas siya at matino kung ikukumpara kay former President Rodrigo Duterte. Ganyan po ang kabastusan nito ni Sundalong Kanin. Ang tawag sa kanya. No? Sundalong Kanin na si Antonio Trillanes. Ano? At mula doon, makikita mo, you can deduce. Ang tawag po dyan, by deduction, that indeed, there was an activity or nagkaroon nga ng kaganapan na nai-involve itong Philippine Government Authorities sa Netherlands. Malamang sa malamang po, kung akong titingin dyan, ay may misyon si Antonio Trillanes mula kay Marcos at kay Romualdez na siyang nagsisilbing kanyang protector at financier sa pagiging political mercenary o special political operator, kagaya ni Hontiveros at nila De Lima na pinupunduhan, pinapagana at kinukumpasan nila Romualdez at Marcos para umatake na parang mga bulldog at attack dogs laban sa Duterte political camp. Ganyan din po ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF, Communist Terrorist Urban Operatives. They are being funded ng sobra-sobra at napakalakas ng kanilang proteksyon mula sa gobyernong ito ni Marcos. Basta sila ay magpapagamit bilang mga tagapagwasak, tagapag-intriga at tagapagsulusol upang atakihin ang Duterte political camp. Lalong-lalo na si former President Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Yan. So maliban po dyan sa pangyayari na nadulas nga si Trillanes na indeed mayroon pong foreign mission na itinalaga si Marcos Jr. at nakakubli sa likod po nitong tinatawag na Philippine Foreign Post sa embassy, ay malamang si Trillanes nga ang team leader nito. Sapagkat yung denial niya ay hindi po sincero, kundi may himig at may postura ng palusot. Nagpapalusot. Kasi hindi naman po siya galit kung hindi nagtatanggi lang. Pag ganyan ang tuno po, sa psychology, you tend to be not involved by pretending to be not involved, but actually the tone and the circumstances
of the things that are being referred to, like itong kaganapan ng patagot palihim na pagpasok sa detention facility sa ICC to check, investigate, and gather information on the former President Rodrigo Duterte, tumutugma naman sa kanyang mga itinatanggi, malamang sa malamang po mataas ang probability na siya ay involved. Itong si former Senator Antonio Trillanes. Okay? At tumutugma din kung bakit ang naging pahayag kamakailan at paninindigang baluktot ni Risa Hontiveros, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan na tinutulan nila ang Senate Resolution number 144 na nananawagan by way of the 15 senators of the Republic of the Philippines para po sa pagkakaroon ng humanitarian consideration on the ground of humanitarian reasons sa kalagayan po ng karamdamang iniinda at edad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyan, mas mabuti kung bigyan siya ng konsiderasyong makatao at mabigyan siya ng interim release o kaya possibility of house arrest outside of detention facility ng ICC. At doon po tumutol itong tatlong kulukoy na senador na baluktot ang kanilang politika at sa tingin nila daw hindi nararapat na ibigay kay Pangulong Duterte ang ganyang pagtrato sapagkat unfair daw yan at inhustisya sa mga biktima. Ang sinasabi ninyong biktima na libo-libo, 41 cases lang na isampa nila. At sa 41 cases na yan, 19 nung panahon pang alkalde si Pangulong Duterte sa Davao City. Nasaan na ang 5,000, 10,000 at sinasabi ninyong 20,000 na mga namatay, pinapatay at pinatay ni Rodrigo Duterte during the war against drugs, no? So makita po natin na ito ay isang maniobrang politika. Hindi po ito para sa hustisya, kunwari, doon sa mga nabiktima ng napaslang sa war against drugs, but rather a political circus being used by Hontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan para po magkaroon sila ng political platform na makapagpropaganda at lumabas na sila ay tagapagtanggol ng human rights samantalang hindi nila kayang kilalanin ang fundamental human rights ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tumutugma po ang ganyang baluktot nilang posisyon on the rejection of the Senate Resolution number 144 sapagkat sila ay pareho pong mga pretentious at hipokrito. They pretend to be human rights defenders when in fact they are not. They're only advancing their political agenda, ang kanilang agenda na makabalik sa politika ng ating bansa at mapanindigan nila na sila ay nararapat na maging alternatibo muli sa liderato ng ating pamahalaan. Ambisyoso at ambisyusa po ito. Pareho sila Hontiveros, sila Trillanes, sila Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So they're posturing of questioning the validity and legitimacy of the call of the Philippine Senate on the ICC na i-grant ang humanitarian consideration in favor of former President Duterte using the disguise na sila ay nababahala sa epekto nito sa mga so-called human rights victims sa war against drugs ni Pangulong Duterte. Yan ay isang kaipokrituhan. Mga kababayan, wala nga silang binabanggit na anumang pagkundina, na anumang malakas na paninindigan upang tuligsain ang pandarambong pangungurakot at sistematikong korupsyon na nanumbalik sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. They are not even open to the idea na ang accountability and principal na mastermind talaga sa mga kaganapan ng pandarambong na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez because ito ay supporter at benefactor nila. Financier po nila ito. Si Marcos at sila Romualdez.